Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Muli namang humambalang sa kalsada ang mga rallyista at bus sa EDSA sa ikalawang araw ng kilos protesta. May pagtitipon-tipon, spontaneous po yan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Ang mga mamamayang sawang-sawa na po sa bendalo, pananakip ng katiwalian, mga abuso, insertion sa budget trilyon-trilyon na ninakaw at pagdadala ng bilyon-bilyon sa loob ng mga maleta. Punta na po kayo sa EDSA Shrine o sa Liwasang Bonifacio upang mapayapa po nating ihayag sa ating pamahalaan na tayo'y galit na! Attorney Ferdinand Topacio, suportado ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Welcome back to Kakibat TV. Ikinagulat nga ng palasyo ang biglaang rally na ginawa ng INC sa EDSA Monument kahapon June 30, 2026 na isa nga sa kanilang panawagan ay ang transparency at accountability sa mga nangyaring nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay maila pa rin ang hustisya. Ano po bang dahilan bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Kung matatanong
Tandaan, ilang buwan na ang lumipas ay nauna nang inihayag ni Ombudsman Remulla na hinog na ang kaso ni Senator Joel Villanueva dahil sa kasong plunder sa pagkasangkot sa kontrobersya ng flood control scandal. Ngunit matapos lumipat ng liderato sa Senado ng grupo ni Sherwin Gatchalian, ay tila nagbago ang anunsyo ni Ombudsman Boyeng Remulla na biglang tumahimik at pinag-initan ngayon si Senador Rodante Marcolita matapos pinangunahan ang investigasyon sa kontrobersya ng flood control scandal na sa huling pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla ay hinog na ang kasong plunder laban kay Senador Marcolita na may patawa-tawa pa ang ombudsman habang kausap ng mga reporters. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun? Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then any clue doon sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta. Definitely, for the solution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Matapos nga ang anunsyo ni Ombudsman Boyeng Remulla laban kay Senator Rodante Marcolita ay agad nagsagawa ng surprise rally ang INC o Iglesia ni Cristo na isa sa kanilang panawagan ay ang transparency at accountability na suportado ng kanilang kapatid na si Atty. Ferdinand Topacio. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Muli namang humambalang sa kalsada ang mga rallyista at bus sa EDSA sa ikalawang araw ng kilos protesta. At live mula sa EDSA White Plains, may express report si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ba ang sitwasyon dyan? Yes, Nikki, tuloy-tuloy pa rin ang programa ngayon ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para sa pangalawang araw ng kanilang rally. Kasabay nito, pansamantalang pinalaya na rin muna ngayon yung 4 na naaresto kakapon. Sabi ng mga otoridad, hindi pa malinaw ngayon kung saan grupong kabila, ilan sa mga naaresto at kung sila nga ba ang nagsimula ng gulo at pananakit sa mga polis. Habang ang driver ng bus na nakaatras sa isang polis, humingi na rin daw ng tawad. Samantala, nilinaw ng Quezon City LGU hanggang Biyernes ang nirequest ng organizers para magka-permit sa kanilang rally. Pero daily basis daw pag-apurba rito ng lokal na pamahalaan, depende kung masusunod ng mga nag-rally ang parameters na ilatag. Kabilang dyan ang hindi pagpwesto sa mismong bahagi ng EDSA. Sa mga hindi pa nakakaalam, may pagtitipon-tipon, spontaneous po yan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Ang mga mamamayang sawang-sawa na po sa bendalo, pananakip ng katiwalian, mga abuso, insertion sa budget trilyon-trilyon na ninakaw at pagdadala ng bilyon-bilyon sa loob ng mga maleta. Punta na po kayo sa EDSA Shrine o sa Liwasang Bonifacio upang mapayapa po nating ihayag sa ating pamahalaan na tayo'y galit na! Yan! Hindi, galit na po. Dinadaan lang namin sa tawa para syempre baka magkainit na ng ulo mahirap na. Nakita nyo naman ang ating ginagawa sa ating mga sinasabing mga nagnakaw kontra sa ginagawa sa mga nag-expose o naghahayag ng anomalya. Yun pong mga sinabing nagnakaw ng bilyon-bilyon. Ngayon pa lang, pinilulusot na, ginagawa na ng paraan. Parang to si Bonoan. Si Bonoan po, hindi po yun yung bangus ha. Oo. Kasi baka sabihin nila bangus pero mukhang nababangus na nga tayo rito no? Sapagkat siya po ang kalihim ng Department of Public Works and Highways nung nangyari ang katakot-takot daan-daan bilyon kung hindi trilyon na nakawan. Ngunit alam nyo ang ginawa, hindi na daw po lilitisin, hindi na uusigin. Immune na! Bakit? Wala nang kaso sapagkat siya daw ay magiging state witness. Samantalang yung mga nag-iimbestiga ng anomalya katulad ni Marcoleta, si Jinggoy, ay kinakasuhan ng walang piyansa. Wow. Ano namang klase yan? Kaya hindi nyo masisisi ang mga kababayan natin kung sila ay pumupunta sa lansangan at sawan-sawa na po sa bendalo.
Ha? Oo, sabi nga, hindi tutol ang mga mamamayan sa pagpapatupad ng batas, ngunit sa pagbaluktot ng batas. Kaya yung mga makabayang mga Pilipino, pumunta na po tayo sa EDSA. Ako, pagkatapos ng programang ito, pupunta na rin po ako roon upang makiisa sa ating mga kababayan na nakikipaglaban para sa mabuting pamamahala kontra sa anomalya at kontra sa paggamit ng mga institusyon ng pamahalaan na dapat para sa hustisya, ginagamit para usigin, ginagamit para pahirapan, gipitin ang mga nagmamalasakit sa bayan. Baliktad na po talaga ang mundo. At least pagdating sa bansang ito. Igan mula sa Duterte Youth Party List na walang iba kundi si former Undersecretary Ronald Cardema na nasa linya na ba ng komunikasyon? Ayun na. Wala pa. Sige, Wala pa. hintay-hintayin po natin. Oo. In the meantime, pag-aralan po muna natin itong ginawa si Bonoan na state witness. Can you imagine? Alam niyo po, let Ano us yan? give. Anong tinatanong mo? Hindi, sabihin ano ba yan? May deal ba yan? Silang dalawa? Hindi, Parang may di deal natin talaga. Meron talaga. May deal talaga kapag ikaw ay nag-state Kumampi witness. o nag-state Okay. witness. Iba na yung kaso mo. May ituturo kang iba na dapat mas malaki, bigger fish. Oh. Kaya nga bunuan di ba? Isda siya, di ba? Bunuan, di ba? Bangus yung bunuan, di ba? Dapat may bigger fish. Oh, hindi na totoo yan pag Diba ano. meron yung bunuang bangus galing sa dagupan, di ba? Opo. Pumayag naman siya. Hindi, pumayag siya. Siyempre, sino hindi papayag? Oh. Ang problema, hindi naman po porket nais mong magturo ng ibang mga salarin ay automatic na pwede kang maging State witness. Ayun. May mga kondisyones po yan. Ha? Unang-una, eto nga. At kaya nga maraming tumututol dito sa pag-state witness ni Secretary Bonoan. Unang-una. At ito ang sinasabi nilang hindi pa pasasapamatayang ito na ito po ay matatagpuan sa Rule 119 ng ating Rules of Court. Unang-una, absolute necessity. Dinuturo kasi sa amin yan Oo. Sa second year law yata ito. Okay. O tama, criminal procedure, second year law. Absolute necessity. Hindi yung bang testimonya ay kailangan na kung walang testimonya yon, yung testimonya ni Bonoan ay walang mako-convict. Ano na lang Monitor kayo? na lang siya, monitor. And Yan. keyboard warrior kayo, keyboard. Yung Yes. mga, alam nyo, inactivate ng Malacanang ang lahat ng trolls nila sa social media. Kontrahin nyo. Oh. Ha? Sabihin nyo, hindi po kung ano pa man yan, kasi itong mga Yung iba misleading Ang Oo, sasakit nila magsalita parang Oo. hindi Pilipino. bahala sila. Bagan ko, eto nga, maiba ako ng sandali lamang bago Opo. natin balikan tong state witness. Etong si Torres at si Teddy Casino, di ba sabi, hindi daw welcome Oh. yung ibang mga grupo noong linggo. Eto po, sinasabi po namin sa inyo, NATO, Teddy Casino, welcome po kayo. Welcome na welcome kayo. Kasi hindi kami nagdi-discriminate. Basta ang layunin ninyo ay labanan ang anomalya, ay welcome na welcome po kayo. Kaso nyo, ang problema, tignan natin kung pupunta sila, sapagkat alam nyo, in collusion yung mga yan laban sa gusto ng bayan. Sino bang gusto ng bayan? Si Vice President Sara Duterte. Opo. Anong collusion itong mga ito? Kita nyo kunyari pa, para hindi halata, nag-file pa sila. Kunyari ng petisyon, di ba? Laban kay Pangulong Marcos na alam naman nila ay walang mangyayari para hindi sila pagsuspetsahan. Alam na po namin yan, style bulok yan Para Ha? parang balimbing. Oo, hindi style bulok yan. style bulok. Para sabihin ay kami ay kay BBM, laban kami kay BBM, laban kami kay Sara, para sabihin sila daw talaga ay anti-corruption. Ngunit alam naman natin ang layunin po nila. Oh. Kasi hindi nga popular na si BBM, hindi pwedeng suportahan mo si BBM. Magagalit sa taong bayan. Ang gusto rin itong grupong ito ay wag si Sara Duterte. Bakit? Sapagkat nung panahon ni Pangulong Duterte, nung ito ay Pangulo,
halos maubos ang mga NPA. Halos maubos yung mga hanay nila sa mababang kapulungan. Kasi na-realize sa mga tao dahil nga po sa NTF-ELCAC na mali yung ginagawa ng NPA at yung mga nagre-recruit, Opo. mga enablers ng recruitment sa NPA na mga minor de edad sa mga estudyante sa mga campuses natin ay na-expose. Kaya ayaw na ayaw nila na magkaroon ng isa pang Duterte kasi mauubos ng tuluyan sila. Eh yung Ayun. Gabriela nga kung hindi minanipula sa COMELEC. Hindi naman COMELECted yung Gabriela, yan si Sara Elago di ba? Hindi naman elected yan COMELECted yan di ba? Pero attorney, nung panahon ni Pangulong Duterte, that time pinasusuko naman niya ang NPA, hindi naman niya pinapatay agad. Hindi nga, syempre, parang yung disinformation yan Parang ng mga ulalo, mali-mali yung nababalita, hindi naman totoo yan. Ang daming nagbalik loob Yun, sa balik loob. lipunan dahil nga alam nila na no nonsense. Yun. Eto, kita mo, anong ginagawa nitong grupong to? Kunyari sila ay anti-corruption, BBM resign, Sara resign. Bakit? Kasi gusto nila ang pumalit ay na sila ay ma-accommodate. Magaling yung mga yan sa paglilin lang Yung mga taong yan yung mga sinasabing makabayan daw, hindi naman makabayad naman. Ito mo, anong ginagawa nila ngayon? Sip-sip naman sila kay Senate President Win Gatchalian. Naglabas ng retrato kasama si Win Gatchalian. Di ba? Kasi nakapagpa-picture. Baka makasilat si Win Gatchalian biglang maging Pangulo kung papag-resign ninyo si Pangulong Marcos, magre-resign ninyo si Sara Duterte, sinong papalit? Senate Gatchalian President. daw, Kaya Senate ngayon pa lang, President. sip-sip na kayo para tuloy ang ligaya nyo sa mga benepisyo nyo sa gobyerno. Huwag nyo kami paglulukuhin. Yung pala yung target nila? Hindi naman lahat maloloko nyo di ba? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!